Hello everyone, at ngayon ay pupunta tayo sa waterfront mall or supermarket from our hotel. Syempre ang The Crown Hotel dito sa Port Moresby. So yun, titignan natin yung daraanan natin at mag-tour muna tayo, sightseeing din, and then nandito sa city ng Port Moresby. Okay, so samahan niyo ako. Ayan ang Defense House at dyan ang ating office ng company natin na walang iba kundi ang HGDC. So yan yung makikita nyo sa baba. May mga supermarket, may mga restaurants, at dito rin sa kabila, ayan, Ombudsman Commission. So ito ang capital city, or ang tawag sa kanila ay yung National Capital District ng Port Moresby. So ito yung pinaka-sentro ng kalakalan at sentro ng business. Okay? So ayan, nakita mo na medyo civilized na dito, unlike sa mga ibang province dito ay talagang totally bundok talaga. Yan, Octagon Entertainment. So may mga bar, may mga hangout place dito. But unlike sa Pilipinas kasi makikita mo talagang building yung matataas eh. But dito sa kanila, although may mga building pero hindi ganun kataas. Okay? So ito ay malapit lang sa dagat. Ayun, kung makapansin nyo yung mga bundok na yun dyan sa gilid, yun yung port na makikita mo yung mga barko dyan. Okay? So itong part na to ay may mga hotel dito. So matataas din yung mga building dito. Ayan, so ang nagbayad lang tayo ng 20 kina dito sa ating service ng hotel, yung driver nila. So yan, napakaganda. At papasyal tayo ulit dito pagka nagkaroon ng pagkakataon na yan. So maluwang, pwede kayong maglakad, pwede kayong mag-jogging or magpapawis dyan sa sidewalk or sa baywalk nila. Malapit lang dito ang supermarket na pupuntahan natin. It will take only 5 to 7 minutes. So yun, it will take only 5 to 7 minutes from the hotel. At wala naman traffic. Diba? Makikita mo yung daanan talagang diretso lang. Unlike sa atin sa Pilipinas, na talagang congested talaga yung traffic. So dito kahit ayan na, dito na tayo. So kakaliwa tayo. At talagang kaya tinawag na waterfront is talagang yung harap niya is mga tubig yan. Ayan, dagat na yan. Okay, so dito na tayo, bababa na tayo. Siyempre kailangan pogi tayo palagi. Okay, hello guys, nandito tayo ngayon sa waterfront place dito sa Port Moresby. Ayan. So video muna tayo sa gilid para makita nyo yung place. So kung mapapansin nyo, yung mga bahay na tinayo nila is nakaano sa mga bundok, tinabas yan. So ito na yung isa sa mga pasyalan dito. Solo tayo dahil tayo lang yung batch na nag-flight ng solo, dahil yung mga iba ay medyo nahuli, yung iba naman nauna. Okay, so yan, papasok na tayo sa waterfront. Kung bakit siya tinawag na waterfront, kasi ayan, tubig dito dun sa ano, ayan, nakita niyo, tabi lang siya ng dagat. Okay, so let's go, pasok na tayo.
Okay, at this time naman ay titingin tayo ng mga sapatos kung mura ba dito sa kanilang bansa or mahal compare sa ibang mga napuntahan nating mga lugar. Okay, pasok na tayo. At meron din ditong mga bola, mga sportswear at mga bag. Ayan, at mga tsinelas. Yun. So, this is my first time na magkahawak ako ng rugby ball. So, yan ang national na sports nila dito. So, pag-uwi natin, bibili tayo ng ganyan. Okay? So, let's go. Ito naman, volleyball. Adidas bag. So, 144. Medyo mura naman siya compare sa iba. 129. Kina. So, may mga damit din dyan. At itong bola ng OKC Thunder. Ayan. Pwede rin mga NBA. Dito naman sa kabila. Tignan natin yung mga presyo ng sapatos nila. Ayan. May mga 319, 300 plus Kina. At ang mga damit naman. So, ayan. May 20% pa yan. So, hindi naman siya ganun kamahal. 109 itong cup ng Jordan. So, medyo mura siya compare sa Qatar. Ayan. So, ito mga original na to Ayan. Dito sa Port Moresby. Itong ganitong klaseng Jordan. Isang presyo is 109. So, medyo mura na rin siya. Kung may 20% pa, maliles pa yan. So, yan. Original na yung mga yan dito sa ito tingnan natin ng mga sapatos. But compare sa Qatar ay medyo mas maraming design kasi doon. Dito parang iilan lang. Ito Nike. Ayan. So magkano ang presyo niya? Tignan natin sa loob. 274. Mura lang siya. Kung meron pang 20%. So maliles pa yan. Nasa less than 200 na yan. Okay? So, meron ditong Western Union. Pwede kayong magpadala ng pera sa Pinas, Samsung. At dito tayo sa kabila. Tingnan natin kung ano yung mga pwedeng bilhin or makita dito kung mura ba or mahal yung mga bilihin dito sa PNG. Okay? So, let's go. Samahan nyo ako dito sa bentahan ng mga alak. Yan, waterfront seller. Tingnan natin kung mahal ba o mura yung mga alak dito. Okay? Ito may Digicel. Kung gusto mong bumili ng mga SIM card or cellphone, pwede kayong bumili dyan. Dito naman naka 20% din. Yan ang mga shoes. Trophy House. Okay? So dyan lang. At dito naman mayroong coffee shop. Kung gusto nyong mag-chill or ayan, tignan natin yung mga anak nila kung mura ba hindi. 280 Kina. So medyo mura siya compare sa Qatar, no? Ayan, 245 lang. Don Julio 175. Malibu. Ayan, may tequila din dyan. Ito ang Black Label, Jack Daniel, Red Label. Medyo mura siya compare sa Qatar kung i-compare mo kasi dito is open country naman. So, hindi na kailangan ng license. Okay? So, mas mura lang dito ang mga alak compare doon sa ito naman yung mga wine nila. Ayan. Yung wine kasi nila doon sa Qatar it costs 75 Riyal to 80. Dito 45 Kina. Mas mababa pa ang Kina. So, okay lang yung presyo niya. Ayan, white wine. Mga beer. 39.140. Ayan, kaso, hindi natin pwedeng dalhin kasi sasakay tayo ng aeroplano at bawal yun. 235 4x6 carton. At ito naman yung 6-pack 57 Kina. So mura lang
kung i-compare mo sa iba. Okay? So, yun lang muna ang ating video for today. Abangan nyo yung part 2. Bye-bye!